Paano kung maglagay tayo ng solar panels sa sun? Ang solar energy ay napakalakas na power mula sa araw. At sa bawat segundo ay naglalabas ang araw ng mas maraming energy kaysa sa lahat ng nagamit na ng tao sa kasaysayan. Kung makuha natin ito ng buo, posibleng magkaroon ng infinite power ang mga ilaw, kotse at gadgets sa mundo. Pero kahit advanced na mga solar panels ngayon, hindi pa rin sapat ang energy na nakukuha natin. Kaya, paano kung maglagay tayo ng solar panels malapit sa mismong araw? Extra hot challenge! Unlimited power nga kaya o may delikadong epekto ito sa Earth? Tara, pag-usapan natin. Ang araw ay isang literal na powerhouse. Sa sobrang dami ng enerhiya nito, kaya nitong bigyan ng sapat na supply ang buong mundo para sa isang taon gamit lamang ang enerhiyang naiipon sa loob ng halos 90 minutes. Isipin mo, ang Earth ay nakakatanggap ng humigit kumulang 174 perawatts PW na solar radiation sa upper atmosphere nito. Pero, bakit nga ba hindi natin makuha ang full potential ng solar energy? Una sa lahat, hindi lahat ng solar radiation na to ay nagagamit natin. Mga 30% ng energy na to ay nare-reflect pabalik sa space. Tapos, yung natitirang energy naman ay naa-absorb ng mga ulap, karagatan at land masses. Parang may malaking pagsala sa langit bago pa man makarating sa atin yung energy. At yung mga solar panels natin ngayon, kahit gaano ka-high-tech, may limit pa rin sa efficiency. Yung pinakamagagandang uri ng solar cells na ginagamit sa mga solar panels ay hanggang 30% lang ng solar energy ang nakukuha nila. Hindi rin lahat ng lugar sa Earth ay pantay-pantay ang sikat ng araw. May mga lugar na sobrang init, habang may iba namang halos walang araw. Mahirap din i-store ang solar energy at paano natin gagamitin yung energy sa gabi o kapag maulap at maulan. Kaya ang mga scientist ay nag-iisip ng mga innovative na paraan para makuha ang full potential ng araw. May mga proyekto tulad ng space-based solar power sa orbit ng Earth at mga solar farms sa disyerto. Pero isa sa mga pinaka-bold at sizzling hot na idea ay ang paglalagay ng solar panels malapit sa mismong araw. Solar panels sa paligid ng araw? Parang imposible, di ba? At kung magawa man, may isip mo na agad kung gaano ito kamahal. Pero sige, sabihin na lang natin meron tayong unlimited na resources at tech para magawa ito. Anong klaseng futuristic engineering ang kakailanganin para ma-achieve ang ideyang ito? Dahil sa sobrang init at radiation na malapit sa araw, hindi pwedeng gamitin ang normal na materials tulad ng silicon o gas para sa solar panels nang walang proteksyon. Kailangan ng advanced materials na kayang extreme conditions. Halimbawa, ang Parker Solar Probe ay may heat shield na kayang tiisin ng init hanggang 1,377 degrees Celsius. Para sa solar panels natin, pwedeng gumamit ng special alloys tulad ng titanium, zirconium, molybdenum, tungsten at sapphire crystal. Pwede rin nating i-explore ang bagong materials tulad ng perovskites at quantum dots para mas tumibay ang panel sa matinding environment. Hindi pwedeng gawin ng mga solar cells dito sa Earth dahil masyadong malayo sa araw. Kailangan ng space factories na malapit sa Mercury o mga asteroids sa inner solar system. Dito, gagamitin ang natural na init ng araw para sa mga high temperature processes. Ang mga factories na to ay controlled ng advanced AI systems at mga robots. Bakit walang tao? Siyempre, hindi kakayanin ng mga astronaut ang init dito. Ang mga solar cells na gagawin ay ultra-thin at sobrang heat-resistant na may built-in cooling systems para hindi mag-overheat. Imaginein mo, ang laki ng bawat cell ay kasing laki ng dinner plate na mga 10 to 12 inches ang diameter, pero ang kapal ay mas manipis pa sa hibla ng buhok. Dahil sa ganitong design, mas malaki ang surface area na kukuha ng solar energy, habang napakagaan pa rin ang buong structure. Ang mga solar panels ay i-assemble sa space stations na malapit sa Mercury. Sa planeta, hindi sa drugstore. Ang bawat panel ay sobrang laki na aabot sa 1,000 square meters kapag fully deployed na. Kaya nito mag-expand depende sa init para maiwasan ang damage. Para mailagay ang panels malapit sa araw, gagamit tayo ng advanced propulsion systems tulad ng solar sails o magnetic propulsion. Mas efficient ito kaysa sa normal na rockets dahil ginagamit nito ang solar wind para makagalaw. Ilalagay mga solar panels sa isang orbit na mas malapit sa Mercury para maiwasan ang extreme radiation at init. Elliptical ang orbit nito, meaning minsan malapit sa araw para makakolekta ng energy, minsan naman malayo para mag-cool down at mag-repair. Ang solar energy na nakokolekta ng panels ay i-convert sa electromagnetic waves, tulad ng microwaves o laser light.
para sa efficient na pag-transfer sa malalayong distansya. Gagamitin ng highly focused beams para i-concentrate ang energy sa isang maliit na area, tulad ng magnifying glass na nagpo-focus ng liwanag. Para sa microwave transmission, ang mga receiver sa Earth ay tinatawag na rectennas. Ang laser transmission naman ay mas mataas na energy density at mas maliit na equipment. Pero mas naapektuhan ng weather conditions. Ang pagpili sa pagitan ng microwave o laser ay depende sa trade-off sa efficiency, laki ng equipment at kakayahang tumagos sa atmosphere. Sa Earth, tatanggapin ng mga advanced receivers ang transmitted energy at i-convert ito pabalik sa usable electricity. Pwede itong ilagay kahit saan sa mundo. So makikita ba natin ang mga solar panels na to kapag tumingin tayo sa araw mula dito sa Earth? Well, hindi. Sobrang layo kasi ng araw. 150 million kilometers ang distansya nito sa Earth. Kahit gaano kalaki ang mga solar panels na malapit sa araw, sobrang liit nila kung titingnan mula dito. Pero gamit ang powerful telescopes o special equipment, posible silang ma-detect. Ngayon, kung may mga solar panels na ikakalat sa paligid ng araw, hindi nito masyado maaapektuhan ng sunlight na nakakarating sa Earth dahil napakaliit na bahagi lang ng araw ang tatakpan ng mga ito. Walang magiging direct na epekto sa ating kapaligiran o buhay dito sa mundo mula sa mga solar panels. Pero kung ang energy na nakolekta ng mga solar panels ay ipapadala pabalik sa Earth, tulad ng paggamit ng microwave o laser beams, posibleng magkaroon ng ilang epekto sa atmosphere o sa mga lugar kung saan tatanggapin ng energy tulad ng pagbabago sa ionosphere na makakaapekto sa radio communications, posibleng interference sa mga electronic devices at potensyal na epekto sa wildlife at ecosystems sa lugar ng receivers. Maaari ding magkaroon ng localized heating sa atmosphere at posibleng epekto sa ozone layer. Siyempre, itong process na to ay mangangailangan ng malaking technological advancements sa space manufacturing, robotics, at wireless power transmission. Kaya ito ay napakamahal at maaaring abutin ng tumataginting na hindi natin makalculate dahil ang halaga nito ay aabutin ng lampas pa sa ating kasalukuyang economic capabilities. Ngayon, kung sa tingin mo sobrang taas ng cost at complexity ng pag-install ng solar panels sa paligid ng araw, may isa pang futuristic na idea na mas malaki pa, ang Dyson Sphere. Dito kano-ano ni Britney Spears, kundi isang super advanced na teknolohiya kung saan ang buong araw ay napapalibutan ng isang massive network ng mga solar panels at hindi lang basta solar panels, kundi isang mega project na may kakayahang i-maximize ang buong enerhiya ng araw. Ang Dyson Sphere ay isang napakalaking network ng mga solar panels o satellites na umiikot sa paligid ng araw. Parang isang supersized na net na sumasakop sa buong araw. Sa halip na isang solid na sphere, ang Dyson Sphere ay binubuo ng maraming maliliit na bahagi na nagtutulungan para kunin ang lahat ng enerhiya mula sa araw. Ang laki ng Dyson Sphere ay maaaring mag-vary. Pero karaniwang idea ng laki nito ay kasing lawak ng orbit ng Earth o mga 150 million kilometers mula sa araw. Ang mga pinakabagong pag-aaral ay nagsasuggest ng iba't ibang configurations tulad ng Dyson Swarm o Ring. Pero dahil sa sobrang laki nito, hindi natin ito makikita ng direkta mula sa Earth. Pero baka mapansin natin ang pagbabago sa araw. Halimbawa, maaaring magmukhang malabo o magbago ang kulay ng araw. Sa sobrang dami ng energy na makukuha mula rito, pwedeng masupply ang lahat ng pangangailangan natin sa Earth. Pero ang pagbuo nito ay nahaharap sa napakalaking engineering challenges, tulad ng paghahanap ng mga materyales na kaya mag-withstand sa matinding radiation at gravity force ng araw. Kahit na sobrang futuristic at parang science fiction ng Dyson Sphere, ginagamit pa rin ito sa mga pag-aaral tungkol sa advanced civilizations. Sabi ng mga scientists, kung may mga super advanced na alien civilizations, baka meron na silang Dyson Sphere para kunin ang energy ng kanilang star. Pero imbes na gumawa ng sobrang laki na Dyson Sphere, mas feasible ang paggamit ng solar satellites. Ang mga satellites na ito ay ilalagay sa orbit sa paligid ng araw o Earth na laging kumukolekta ng solar energy at ipinapadala ito pabalik sa Earth gamit ang microwave transmission. Ang ideyang ito ay tinatawag na Solar Power Satellite o SPS system. Ang mga satellites ay may malalaking solar panels at nakalagay sa orbit, kaya't makakakuha sila ng sikat ng araw 24/7 dahil hindi sila apektado ng mga pagbabago ng panahon at nighttime. Ang makukuha nilang energy ay i-convert sa microwave radiation at ipadadala sa mga receiving stations sa Earth. Ang mga receiving stations o mga rectennas ay malalaking sets na kayang i-convert ang microwave energy pabalik sa kuryente. Maaari silang ilagay sa malalayong lugar o sa dagat para hindi magdulot ng problema sa lupa. Ang electricity na makukuha ay ipapasok sa power grids
para magamit sa maraming parte ng mundo. Pero kahit promising ang SPS, marami pa ring technical at economic challenges. Napakagastos ng pagpapadala at pag-maintain ng equipment sa space at may concern sa safety ng microwave energy na baka makaapekto sa atmosphere o mag-interfere sa electronics. Kailangan pa ng maraming research bago ito maging posible. Kahit na ang ideya ng paglalagay ng solar panels sa paligid ng araw ay tila isang sci-fi dream ngayon. Pero, we never know, baka sa future, magagawa rin ito. Sa ngayon, marami pang challenges ang proyektong ito. Mula sa napakagastos ng technology hanggang sa mga complex na engineering problems. Ang mga pag-aaral na ito ay mahalaga, pero dapat din nating i-prioritize ang mga hakbang na makakatulong sa ating planeta ngayon. Tulad ng pagtitipid ng kuryente, paggamit ng renewable energy source gaya ng solar at wind power, pagbabawas ng carbon footprint at pagsuporta sa mga environmental policies para masiguradong makarating tayo sa pinapangarap na sustainable future. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell